Magandang gabi mga bata. Sound. Doon sa nakakaalam ng awit, pwede niyo po kaming sabayan sa ating pag-aawitan ngayong gabi sa ating pagsimula. Ang una nating awitin, kay Jesus may pag-asa. Kung ang langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy natitigil. Ikaw ay may katanungan
opening song. Tayo ay tatayo. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kaluwalhatian. Tayo ay mabibihisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa isarating na siya. Hallelujah, si Jesus. Hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Okay, purihin po ang Panginoon dahil napaganda po ng ating panahon sa gabing ito. Nawa ito'y magtuloy-tuloy na hindi na umulan pa. Okay, tayo po'y manalangin mga kapatid. Tayo po'y yumuko sa ating panalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, Ama namin nasa kaitaasan ng langit. Muli inaanyayahan namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu sa gabing ito. At kami, Ama'y nakikiusap sa iyo, nahipuin niyo ang bawat puso ng bawat narito. Bigyan niyo po sila, Ama, ng katalinuhan upang sa ganon, kalang maunawaan ang lahat ng mga bagay namin mapag-aaralan na ito'y naayon sa iyong kalooban. Ama, inihiling ko po na paunahan niyo po ang aming pastor, ang aming tagapagsalita, na may bigay niya ang lahat ng mabubuting balita na mula sa iyo. At ito'y maging mabuting regalo sa mga nakikinig. Inanyayahan
ko po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu na mangiusap din, Ama, sa mga taong nasa paligid, mga taong nasa tabing bahay, kung saan man abutin ng mga boses ng pagsasalita, Ama. Nawa ito ay kalang maunawaan. Ama, nawa sa gabing ito ay maging tagumpay ang lahat at aming inihiling, Ama, na bantayan ang bawat puso ng inyong banal na Espiritu, ng mga tao, ng mga kapatid, ng mga kaluluwa na nandito kagabi, na nag-decide upang sila'y tumanggap sa iyo, ay huwag na mabago at bagkus sila'y madagdagan pa, Ama. Patawarin kami, Ama, sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi. God is good. All the time. Amen. So, ito na po ang ating pong pangilang gabi na ito? Hindi ko din alam. Sabihin natin na ito ay pangalawa sa huling gabi ng ating pong pagpupulong. Nakalulungkot man mga kapatid, dahil konting panahon na lamang po ay matatapos na po ang ating pong pangangaral po dito sa Barangay Carmen. Ngunit sa kabila po na patapos na po ang ating pong crusade, ang ating pong dalangin ay siyang patuloy po nating makuha yung the best po ng ating pong mga messages na mapapakinggan po natin sa gabi pong ito. Ngayon po ay pinupuri natin ang Panginoon. Amen? Ayan, dahil sa kanya pong kabutihan, ang bawat isa po sa atin po ay nakaranas po ng napakagandang weather. No? Sino po bang excited na palaging umuulan? Kasi walang pasok, mga bata. Ayan. Pag walang pasok, walang assignment. Ngunit kabaligtaran po yan sa amin po mga college student. Dahil pagbalik namin sa school, meron na naman pong susunod na gawain. Ngunit kahit na ganoon, ang nightly meeting sa Carmen, ang isa sa aming pong patuloy na inaabangan dahil makakapakinig na naman kami ng salita galing sa Panginoon. Kayo po ba mga kapatid, kamusta ang pakikinig po ninyo? Okay lang? Marami po tayo natutunan. Say amen? Amen. So ngayon po, tayo po ay, kung kayo po ay may mga cellphones, kung kayo po ay meron pong mga, nandyan sa tabi ng inyo pong kinukutingting, nawa po ay atin po ito munang itabi. Ang ating mga bunganga ay izip. Pagkatapos, kung kayo meron pong question, ay pwede nyo po ulit buksan, magtanong po kayo sa amin at aming po sasagutin sa tulong po ng Panginoon. At ngayon po mga kapatid, nawa po ay patuloy po tayong makinabang sa salita po ng Diyos at ating pong patuloy na buksan ang ating pong mga puso sa ating pakikinig sa Kanya. Yun lamang po siguro mga kapatid, welcome po and magandang gabi. Ang buhay sa mundong ito ay may kahirapan. Laging nababalitaan, puro kaguluhan. Oras-oras may kalungkutan. Suliranin at kasuhian ang nararanasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang nadarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama. Ang tanging
minsan sa ating landas ay may kabiguan. Natatanong sa isipan, bakit nararanasan? Araw-araw may pinapasan. Kapanglawan, kalumbayan, at nasasaktan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Lungkot ay papuwiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang nadarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. At kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan, ating makakamtan. Magtiwala lamang kay Jesus. Ikaw, ako, tayong lahat ay sa Kanya. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang nadarama, pati pagpuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Pati pagpuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Yan. Magandang gabi po muli sa inyo. So, ngayon po ako po ay health lecture na mabilis lang po. So, sana kayo po ay makinig kasi hindi po ako lalagpas ng 10 minutes po. So, ang akin pong topic ay hypertension. Alam ko po na marami sa inyo ay alam na ito. Nung nag-visit po kami nung mga nakaraang araw ay marami na kaming narinig na may idea na kayo sa hypertension. Or maaring yung iba sa inyo is ilang beses na kayo nakarinig sa doctors, sa nurse, kung ano ba dapat gawin sa hypertension. Or maaring alam nyo na ano ba yung dapat yung iwasan. So ngayon po, bakit nga ba, gusto ko po malaman if gaano po kalalim ang pagkakaalam nyo sa hypertension po. So makikita nyo po sa PowerPoint ko, meron pong ninja. Nilagyan ko po siya ng ninja kasi tinatawag din po nila ang hypertension or mataas na blood pressure as a silent killer. So hindi mo alam, feeling mo okay ka lang, ayun pala, lumalala na yung kalagayan mo. No? Kaya siya tinawag nila siya na silent killer. So next slide. Ayan. Alam po nating lahat na 120/80, di ba? Over 80 ang normal. Di ba? Alam naman yan ng karamihan. Ayan, tumutungo po yung mga nakakatanda. So, pag tumaas yan, hindi na daw normal. Bakit nga ba hindi normal pag tumaas? Ano bang meron sa mga number na yan? Bakit may number sa taas? Bakit may number sa baba? Ano ba yun? Na-explain ba sa inyo yon ng mga nakaraang nagturo sa inyo? Na bakit kailangan yung matakot or ba't kailangan nating makinig sa kanila? Ano naman kung tumaas yung number ng blood pressure natin, no? So, dito, yung 120 pala, yun daw yung pressure. Next slide muna tayo. Ayan. So, pwede po natin siya i-compare sa hose na nakakonect sa gripo na nagfo-flow ang water. So, yung taas na number, di ba pag nag-check kayo ng BP, may number sa taas? Yan po yung flow ng pressure. Let's say, kunyari, yung water,
yan po yung number, yung pressure niya, kung gaano siya kadami, pag nag, labdab, ano nga ang Tagalog? Pag nag-beat, pag nag-beat ang puso natin. Pag nag-beat siya, ang Tagalog, tibok. Pag nagtibok siya, yung pressure ng dugo natin, yun daw yung dami. So, dapat nasa 120 pababa. Hindi naman sobrang baba. Bali, yun pala yun, yung 120, yun yung pag tumibok yung puso natin. Yung nasa baba naman na number, na 80, yan naman daw yung pag nakarest ang puso natin. Di ba tumitibok yan pero titigil. Pag nakarest siya, ang pressure ng puso natin is patuloy pa rin yan. So pag nag-rest na yung heart, pag patuloy pa rin yung pressure, susukatin nyo ng blood pressure, and then yun yung lalabas, yung pag nakarest na siya. Pakibalik nga sa previous slide. Ayan, 120, yung nasa taas na number ulit, yan ang pag tumibok ang puso, yun yung pressure. Pag yung nasa baba naman, yung 80, yun yung pag nakarest ang puso at yung pressure ng dugo sa atin. So, next slide. Ayan. So, pwede nating i-imagine ang pressure, ang blood pressure as yung hose na nakakonect sa gripo. Yung hose, let's say, yun yung mga vessels, mga ugat sa puso, na connected sa puso. And then yung gripo naman, let's say, yan yung heart na nagpupush ng pressure, nagbibit, nagdidibok sa blood. So let's say, imagine natin nilaksan mo yung gripo, no? So yung pressure ng tubig tataas, mas lalala siya. Kung connected yung kabilang hose sa isang bagay, let's say sa balloon, kung malakas yung pressure, puputok yung balloon kung sobrang binilisan mo. So yung balloon na yon, i-imagine nyo yun as an organ, mga organ sa puso, kunyari kidney, liver, utak. So, ayan po. So, pwede siya ma-compare dyan para ma-imagine nyo talaga, no, na parang ganun lang din yung blood pressure. Next slide. Ayan po. Yan po yung mga organ na pwedeng ma-damage pag mataas ang pressure. Siyempre, ang puso. Pag patuloy yan na mataas yung pressure niya, mapapagod yan siya na mag-pump, na magtibok. So, pwedeng dumating sa heart attack or fully na heart failure na. Sunod naman is yung brain. Pag mataas ang pressure, no, yung mga maliliit na ugat, pwede yang pumutok at yung pwedeng dumating sa stroke. So, hindi nang pwedeng siyempre pag utak na yan, pag na-stroke ka, yung nagko-control sa body natin is, hindi nyo na siya magagalaw. Alam nyo naman yun. Next is yung kidney. Pwede rin mapagod pumutok yung mga vessels sa kidney, which is sobrang delikado kasi, alam nyo po ba ang mangyayari pag nagkaroon na ng kidney failure? So, hindi na, pag hindi na marunong mag-filter o hindi na kaya i-filter, linisin ang dugo ng kidney, ang ating mga dugo is, hindi niya na maaalis yung mga toxic. So, pwede na tayong ma-infection or pwede na tayong ma-infection sa mga hindi nalinis ng kidney na dugo. Next naman is pwede rin daw sa mata. So, pwede rin ma-damage yung mga maliliit na vessels or ugat sa ating mga mata. Actually, yan lang yung general niya. Malawak pa talaga ito na gusto ko i-topic. Pero hanggang 10 minutes lang tayo. Marami pa pong pwedeng maapektuhan ang paglala ng ating blood pressure. Next slide tayo. Ayan, yung primary causes, ang mga dahilan ng hypertension. So, una ay pag nadadagdagan na daw ang ating edad. So kahit sabihin mo, ay okay lang ako, healthy lang ako, delikado ka pa rin pag pumapatong nadadagdagan ng edad mo. Or pwede rin naman pag nasa genes na, nasa family history nyo na, sakit na ng pamilya nyo ang mataas ang blood pressure. Or, ito palagi, ang pag hindi healthy ang lifestyle natin. Ayan, alam naman natin yan, naturo na paulit-ulit. Pag maraming asin, pag maraming asin sa mga kinakain, or hindi nag-exercise, pwede rin pag nasistress ka, naninigarilyo, or umiinom. Next slide. Ayan, patapos na ako agad. Ayan yung dapat na, paulit-ulit na naming sinasabi ni Doc, na dapat na gawin. Kasi napapansin namin, may iba sa atin na takot tayo magpa-check up ng blood pressure, ayaw natin, or may iba sa atin na wag na lang kasi baka natatakot sila na lumala. Pero sabi ko nga kanina, di ba, na silent killer ang
ang hypertension. So, kung natatakot ka magpa-check, tapos malala na yan, hindi mo mamamalayan na natumba ka na lang, sumakit na yung dibdib mo. So, ayan lang po, always check your blood pressure. Then, i-control din po natin ng ating lifestyle, bawas-bawasan na po ang salt, at iwasan ng, nasabi ko na, ang paninigarilyo, ang alcohol, at subukan po natin na wag po tayo masobrahan sa pagka-stress. So, yun lang po ang general na kaalaman sa hypertension or mataas na blood pressure. Marami pa po siya actually na pwedeng maapektuhan sa katawan. Mas malawak pa siya actually, pero hanggang 10 minutes lang ako kasi mas maganda din yung topic ni Pastor. Thank you po sa pakikinig. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay na mapagmasdan nilang si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y naririnig. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay iniwan niya pagkat pinili niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tinigis nang tayo'y luminis. Doon ay naganap ang kanyang pasakit. Sa landas ng pagdurusa
sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo. Muli po, isang magandang gabi at mapagpalang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid, sa aking mga nandito, mga bata, napakabihib na ngayon. Very good. Sa mga kababayan po namin dito po sa Barangay Carmen, maraming salamat po. At last night na po namin bukas. Sana po kayo ay makasama namin. Okay? At makapakinig pa kayo ng mensahe ng ating Panginoon. At sa gabi-gabi po ng ating pag-aaral ay talaga pong wala po tayong ibang ibinabahagi kundi yung salita ng Diyos. Hinilingan ko yung mga bata, dalhin dito yung mga upuan. Dini kayo, mga bata nandiyan sa gilid. Oo. Para mapakinabangan ninyo yung salita ng Diyos. Ayan. Sa mga kabataan, salamat din po sa inyo. At sa mga gustong sumama at kami may mga plano pa at gusto nyo mapabilang doon sa sinasabi ko, pwede po. Alright? So, muli po ay pag-uusapan natin ang salita ng Diyos. Sa aking mga kasamahan, kahit po kayo ay team-team lamang manalangin sa pamamagitan ng iyong kaisipan, sapat na po para yung kaaway ay hindi manggambala. Okay? Re-review po tayo mga kapatid sa ating napag-aralan mula noong nagsimula ng ating pag-aaral na naalala niyo pa po ba? May 500 ako dito eh. Nasaan yung pera ko? Yung makaka-recite ha? Yung makaka-recite. Mula Monday hanggang ngayong gabi, tinalakay ko. Ha? Sino pong makakapag-recite? 100. May iwan na yung 100. Bahala na yung mga elder sa akin. Okay? Oh, sino makakapag-recite? Yung tinalakay ko gabi-gabi. Ipanalangin ninyo sa Sabado. Ipag-pray nyo lang na meron tayong kahit papano blessing. Tanungin natin si Brother Vic. Sabi nga, ang taong pag may tiyaga, may nilaga. Okay? So, ipag-pray natin. Hindi ho kami nangangako. Pero tingin ko si Brother Vic may hinanda eh. Pero pag-pray natin ha. Sa Sabado yun. Ha? O ito muna, kunin nyo muna. 500. Sino makakapag-recite mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Anong araw ngayon? Thursday. O Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. O hanggang Thursday lang. Huwag nyo na isama yung Friday. Wala. Ako, sayang. Dapat may memory. Laging, kahit nakalista, meron? Meron. Tignan nga natin. Say natin ha. Lifestyle of nutrition po. Lifestyle of nutrition po. Lifestyle. Maganda yan. Sa health. Yung tinatalakay ko po. Ano po yan? Yung pong ano, Ano po?
Sa sakit. O, tama po yun. Pero sa health po kasi yung topic po na yun. Apo. Alin po yun? Yun po nga yung una. 24. Apo. Sige po. Basahin niyo po. Po yun. Po. 15 po yun. Apo. Sige. Apo, yung sinasabi ko po, yung topic ko po ha, gabi-gabi, hindi kasali yung, iba yung sa health. Oo. Okay, isa-isahin ko na. Isa-isahin ko ha. Yung una pong gabi, ay walang iba, may kinalaman sa Biblia, ang salita ng Diyos. Yung pangalawang gabi, may kinalaman naman sa pinagmulan ng kasalanan, okay, origin of sin. Yung ikatlo naman, may kinalaman sa kamatayan, saan napupunta ang patay. Alala nyo? Yung ikaapat, may kinalaman naman sa pagkain. Yung ikalima, may kinalaman naman saan? Sa 10 kautusan. Okay? Klaro ko lang, yung pagkain, kautusan din po yun. Okay? Ito namang isa, nung Biyernes, tinalakay natin, may kinalaman sa kautusan o yung moral law. At yung ikapito, tinalakay po natin, Sabat. So, para parehas, nung Sunday, tinalakay din natin, Domingo o Sunday. Yung Lunes, ano tinalakay natin? May kinalaman sa kasaysayan na. Okay? Hanggang sa itong Martes, Miyerkules, may kinalaman na po doon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. At kagabi, pinag-usapan natin, may kinalaman sa pagpapasakop sa ating Panginoon. Sayang, walang nakakuha. Magbibigay pa naman yung mga elders ko dito. Oo. Alright. So, bukas, wala na po tayong health lecture. Magkakaroon po tayo ng mahaba-habang oras, 30 minutes para doon sa question and answer. May mga tanong kayo, may kinalaman sa banal na kasulatan. Ito po'y malaya po ninyo may tatanong at hayaan po natin na ang Biblia ang sasagot. Kapag ang tanong may kinalaman sa Biblia, sasagutin natin sa pamamagitan ng Biblia. Okay po ba? Maliwanag? Bukas po yun. Okay? At ipag-pray ninyo, baka sa Sabado din ng gabi, magkaroon tayo dito ng konting kasiyahan naman. Alright? Pag-pray nyo, hindi pa namin sinasabing yes. Just pray. Ipapaalam pa natin. Okay? Kasi gusto natin maging masaya naman tayo. At ito po ay magpapatuloy, hindi po ngayong, ibig sabihin, yung ating pong mga kaibigan, mga taga-AUP, Tingkahoy, kami po madalas pa rin mag-iikot dito. Una, may kinalaman sa kalusugan, kakamustahin namin kayo, para pagdating ng Disyembre, meron din po tayong something. Alright? So, yan po yung plano namin dito sa inyo. Di namin kayo lulubayan. Di namin kayo tatantanan. Apo, kasi po, pinag-uusapan po dito ay kaligtasan. Okay? So, ngayong gabi, nahihilo ka na ba? Bakit, Pastor? Sa dami ng sekta o reliyon o denominational. Ano na ba, Pastor, yung totoo dyan? Naguguluhan na ako. Isa-isayin natin, ano-anong kilala ninyong mga reliyon o sekta? Number 1, Roman Catholic. Number 2, ano pa? Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Mormon,
Baptist, born again, Muslim, o whatever na mga, o sama yung dating daan, evangelist, Jesus is Lord, El Shaddai, di ba lahat po yon? Including Seventh-day Adventist. Dito po sa Pinas, sa pagkakaalam ko po ang nakarecord, sa SECA, nakarecord is pumapalo na po siya ng something 4,500 na sekta. Record po yun sa SEC. Hindi ko po, di pa po ako upgrade. Sa pangsanlibutan, lalo na sa pangsanlibutan. Kasi yung Muslim, madami din po yan. Parang Kristiyano. Yung tayo, Kristiyano, kami man din Kristiyano. Pero iba-iba lang yung pagkatawag. Okay? So, ganun din, madami. So, ang tanong natin ngayon, Pastor, sa dinami-dami nun, alin dyan yung totoo? Gusto nyo bang malaman kung ano yung totoo? Kasi ang problema natin, Pastor, ang dami talagang reliyon. Lahat po yun, nagsasabi na sila'y totoo. Okay? Pasitabi po muli, wala ho tayong masamang tinapay dito. Again, yung challenge nga ako sa inyo, nga susi ng aking motor, Suzuki Raider FI. Inyo na po ito. Patunayan nyo lang sa akin na mababasa sa Biblia. Kasi kung wala kayong mapapatunayan, anong say-say pa? Ba't kayo nananatili dyan? Tanong ko lang Pero kung may mapapatunayan po kayo, mas maganda. Kasi gusto rin namin po maligtas. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, totoo. Hindi yung sabay sunod, sabay sa uso lamang o sabay lamang sa karamihan. Kasi dito, hindi pinag-uusapan, mas madami kami. Hindi ho, ang pinag-uusapan dito, gaano ba katotoo yan? Aanib ka lang naman ng pananampalatayanan mo, doon ka na sa totoo. Aanib ka lang naman, magpapagot ka din naman, magsasakripisyo ka din naman, doon ka na sa totoo. Ano ba yung totoo, Pastor? Yan ang ating babaybayin ngayong gabi. Okay, ilista nyo na sa inyong isipan kung ano-anong mga reliyon na yon at itapat nyo po yung Seventh-day Adventist. Okay? Ang Seventh-day Adventist, hindi ko sinasabi yan lang ang tama. Ang sinasabi ko, ang Seventh-day Adventist, isa sa pinaka masunurin doon sa nakatala sa Biblia. Kaya wala ko kami sariling doktrina. Wala kami sariling aral. Yung aral namin, galing din sa aral ng Biblia. Okay? Hindi kami nag-create na sarili namin doctrine. Para itong gusto namin sundin. Hindi ho. Kung ano yung sinaad ng banal na kasulatan, dun lamang ang aming pamantayan. At dahil dun lamang po nakabase yung aming pananampalataya, yun lang yung aming susundin. Hindi kami pwedeng lumabis, di naman pwede kami magbawas. Doon kami. Okay? So, nakikita nyo na yung binabanggit ko, mga kapatid? Alright. Napakarami pagpipilian. Okay lang sana kung dalawa lang Hindi, ang dami talaga. Libo ang pinag-uusapan natin. Libo. Ang tanong, Pastor, ano ang totoo diyan? Kung gusto natin malaman ang mga katotohanan, kung totoo ba yung inaaniban natin, sinasamahan natin, hayaan natin maghayag ang banal na kasulatan. Hayaan natin ilantad ng Diyos kung sino yung kanyang pinapanigan o sino yung kanyang pinili na maging iglesia. Ayan, basa tayo mga kapatid. Paano masusumpungan ang tamang iglesia? Ready na ba kayo? Alright. Number 1, tuloy-tuloy tayo. Babasa muna tayo ng history. Aalamin muna natin yung propesya. Hinula ng Biblia. Bakit napakaraming iba't ibang mga iglesia? Bakit nga ba? Di ba kayo nagtataka? Sasabihin niyo sa akin, Pastor, isa lang naman ng Diyos natin. Tama yun. Hindi naman kami natutol Tama, isa yung Diyos natin. Pero magtataka, isa lang pala Bakit iba-iba tayo? Alright?
Ay tingnan natin ang Biblia. Hayaan po natin na hayagan, na ilantad, o sabihin ng banal na kasulatan. Next. Tunay na ang Panginoon. Sa Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ihahayag ng Diyos lahat. Hindi itatago. Hindi ikokoberan, kundi ihahayag yung lahat. Alright? Nalihim sa kanyang mga propeta. Next natin. Okay? Gawa 5:14. Lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. Mula nung marinig nila ang tinig o panawagan mula sa kanyang mga disipulo at maging propeta, sila din po ay nagsipagbago at tumanggap sa atin. Kagaya po ninyo kagabi. Di ba napakasarap ng pakiramdam? Matutulog ka, may payapa isip mo. Hindi ka tulad ng mga nakalipas na gabi. Parang hindi ka mapakali. Parang okay naman ang buhay mo, pero hindi ka komportable. Pero nung nakausap mo yung Diyos, at ikaw mismo ay nagtalaga sa ating Panginoon, at ikaw'y magpasakop sa ating Panginoon, kasi alam natin na kailangan natin siya kasi malalim na yung kasalanan natin. Kagabi, tinanggap natin. Nung tinanggap natin yung Panginoon, bigla kang nakaranas na para bagang maaliwalas, para bang may peace of mind ka. Dati namumblema ka, wala kang pera. Dati namumblema ka, daming kang kaaway. Dati namumblema ka, dami. Hindi ka na halos tantanan ng problema. Pero nung kilala mo na ang Diyos, naging panatag ka. Bakit? Ibinigay mo na sa Diyos lahat eh. Tama, di ba? Yan. Next natin. At itinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Araw-araw. Next natin. Yan. Katulad kagabi, napag-usapan natin yan, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod. Ito po yung isa sa batayan para malaman natin kung anong sekta yung inaaniban natin. Hindi pa pwede ang tao ang nagmamando. Hindi pa pwede ang taong nagbibigay ng otoridad na para sila ay sundin. Hindi ho. Hindi din pwede ang iglesia, kundi dapat mismo ang ating Panginoon ang nagdeklara, ang may otoridad na dapat nating sundin. Okay? Kaya sabi ng mga apostol, si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Hindi tayo pipili sa tao. Kung pagpapasyahan natin o pagpipilian natin sa Diyos ba o sa tao. Maliwanag na kagad na dun tayo sa Diyos. Okay? Next natin. At may isa sa mga, pinapas-forward ko lang to, no? Isa to sa mga propesiya at may lumabas na isang pulang kabayo, red horse. Dito kinuha yung red horse. Oo, sabi ko, Pastor, nakasulat yung red horse. Oh. Pulang kabayo eh. Oh, di ba? Red horse. At ang nakasakay doon ay pinagkalubang alisin sa lupa ang kapayapaan. Isa pa. Upang magpatayan ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Okay, next. Ito po yung kaganapan. Pwede po ninyo itong search sa Google. Nagkaroon po ng tinatawag na Dark of Ages. At lahat ng mga nakikinig sa Diyos, lahat na nangangaral sa pangalan ni Jesus, pinapatay. Basahin niyo po. May pagkakataon. Dati, kailangan pa pumunta ng library. Ngayon, hindi na. Pwede ka na mag-search sa Wikipedia, sa Google. Pwede na rin kayo gumamit ng AI. Pero careful kayo doon, ha? Kasi hindi lahat ng sagot niya doon. Tama rin, ano? Next. Anong ginagawa doon? Kundi pinapakain sa mga gutom ng mga leon, sinusunog sila ng buhay.
Okay? So, ganun ang senaryo nung panahon, mga kapatid. Next, yan yung red horse. Okay? Ito ay naghari mula nung 100 hanggang 323 AD. Next. Ito naman yung pulang, yung itim na kabayo. Nang buksan niya ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlo, nilalang na buhay na nagsasabi, halika. Next. At nakita ko ang isang kabayong itim. At ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Alam ko, ayan na, cut na siya. Okay. So dito makikita natin, may kabayong itim. Mamaya i-explain ko sa inyo, ha. Alam ko na pag alis ko, ay papasok sa kaligitnaan ninyo ang mga mababangis na asong gubat. Okay? Alam niyo yung mangyayari? Asong gubat. Anong meron doon? Na walang patawad saan? Sa kawan. Next mo, anak. At lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Yan po ang nangyayari. Kaya dumadami ang sekta o denominational o reliyon. Ay sapagkat may mga nag-usbungan na mga bulaang mga ngaral. Pasintabi po, pero yan po yung sinasabi ng Biblia. Walang awa, inililihis yung katotohanan. Ito yung nakagisnan natin. Siyempre, kahit ako naman ay ipinanganak ng Roman Catholic, ito yung nakagisnan ko, at ako ay muntikan na maging sakristan, kasusunod ko sa ng mga advice sa akin ng mga nakakatanda sa akin. So lumaon ng panahon, natuto ko magbasa ng Biblia hanggang sa nasumpungan ko. Doon ko nalaman, hindi pala tama ito. So, ito po yung danger. Next natin, anak. Isa pa. Balik mo doon, anak. Ayan. 8:12. Dahil sa paglabag, ang hukbo ay binigay sa kanya kasama ang patuloy na handog na sinusunog. X. Ibinaksak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtagumpay sa ginagawa nito. Alam nyo, malalim pa po ito. Pero iyanuin lang natin, sisimplihan lang natin yung mensahe, ha. Kasi may mga susunod na panahon, tatalakayin natin yung mga hula o mga hinuhula ng banal na kasulatan. Kaligtasan. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay kaloob na walang bayad. Wala po yung sinisingil. Hindi yung pag ikaw ay magpapasakop, kinakailangan ay babayaran mo. Hindi ho. Free. Kahit sino po, libre. Okay? Kaloob na walang bayad. Next. Nang tayo'y mga makasalanan pa, gaya nyo, gaya ko, gaya nating lahat, nang tayo'y makasalanan pa, ay si Kristo ay namatay para sa atin. Kanina yung kinakanta ng bata, yung may kinalaman kung paano si Kristo binuhat yung krus ng gunsanay, dala-dala niya hanggang dun sa kamatayan, dun sa krus ng Kalbaryo. Kapag ating inaanyayahan si Jesus sa ating mga puso, pinatatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Yung kapitbahay mo, kahit anong gawin mo dyan, pag nagkamali ka, pinatawad ka niyan, pero ayaw ka na niyang makita. Yung kapitbahay mo. Pero, ang Panginoon, kahit anong dumi, kahit anong lalim, kahit ano pa yung baho na tinatago nating kasalanan, kapag yan ihiningi natin sa Diyos, sabi ng Panginoon, siya'y tapat at banal na tayo'y kanyang patatawarin. Ano pa? Bibigyan niya tayo ng lakas upang mapigilan ng pagkakasala. Yan po ang dahilan kung kaya't kami mga kaibigan ninyo, hindi na naninigarilyo, hindi na nainom,
Hindi dahil sa amin, kundi yung aming Panginoon. Binibigyan kami ng lakas para tanggihan ng mga bagay na yan. Unang-una sa lahat, kung titingnan mo, hindi nga talaga maganda sa kalusugan. Totoo naman, talagang hindi siya maganda sa kalusugan. Pero kung gusto mo ituloy, tuloy mo yan. Wala namang problema eh. Sino ba magkakasakit? Ha? Ang Diyos ba o ikaw? Natural, tayo magkakasakit. Ano pa? Yes, tuloy natin. Ito ang sabi ng Biblia. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng alin? Kalikuan. Good news, mga kababayan, mga kabataan, mga magulang. Hindi ka na ba kayang patawarin ng nanay at tatay mo? Hindi mo na ba kayang patawarin yung nanay at tatay mo? Kaibigan, sa gabing ito, may Diyos na handang magpatawad sa atin. Hindi mo na kailangan pumunta doon para may proxy. Walang proxy. Hindi kailangan ng proxy. Kailangan rekta ka na sa ating Panginoon. Diretso ka sa Panginoon. Hindi mo kailangan pumunta sa isang tao para sabihin mo sa kanya yung kasalanan, parang mangungupisal ka. Hindi na ho. Rektahin mo na sa Panginoon. Lahat tayo ay may karapatan lumapit sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung ipinahayag natin yung ating mga kasalanan, good news, siya'y tapat at banal na tayo ay kanyang patatawarin. Alright? So dito, huwag kang gagawa. Re-reviewin natin. So doon sa sinasabi ko, ano-anong mga klaseng sekta yon o religion, mga kapatid. Again, titignan natin, hindi natin pupunahin. Pero ang Biblia ang magpapahayag, sino-sino ba yung mga sumusunod at sa mga hindi sumusunod. Tingnan natin. Sa ngayon sa Biblia, sa Exodus 20, versikulo 4, huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit o sa taas o nasa lupa o sa baba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ano sabi ng Biblia? Huwag kang gagawa ng larawan. Sino sumusunod dito? Say natin. I-check ninyo. Kayo na mag-check, mga kapatid. Ang Seventh-day Adventist po, wala hong gayaan. Hindi ho dahil gusto namin, kundi yan po ang utos ng Diyos. So kinakailangan susunod tayo. Ano pa? Huwag mo silang yuyukuran, ni paglingkuran. Mas sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. So, kinakailangan, hindi mo kailangan ng proxy, ng representative. Teka lang, sino nakakita ng picture ni Jesus? Picture, doon sa calendar, meron, di ba? Bibigyan ko kayo ng kwento dyan. Si Leonardo da Vinci. Kilala niyo si Leonardo da Vinci? Yun yung magaling magpinta. Ano yun? Talagang sa buong mundo kinikilala yan, si Leonardo da Vinci. Naghanap siya ng modelo na magiging Kristo. Ang problema niya kasi, hindi niya naabutan si Kristo. Okay? Hindi niya naabutan. Kasi nasa something 32 to 34. Wala na siya doon. AD, anong year na. So, naghahanap siya. May nakita siyang lalaki, maamo yung muka. Hindi lang maamo, napakapino no kanyang itsura. Bagay na bagay sa hinahanap niyang karakter na pangalang Jesus. Okay? So, ang ginawa niya, pinintahan niya, pumayag na maging modelo na siya ang maging Kristo. After 10 years, si Leonardo da Vinci, naghahagilap naman siya ng Judas. Pumangat kasi pangalan ni Judas dahil
Judas sa atin eh, Judas. Naghahanap siya ngayon ng yung karakter na, ano ba kasi ginawa ni Judas? Ng benta, ng laglag. Yun yung ugali ni Judas, ng lalaglag. Kaya sa tropa may Judas talaga. Oo. Eh ngayon, naghahanap siya. May nakita siya dun sa bar. Brusko. Brusko yung itsura. Sabi niya, bagay na bagay sa kanya yung karakter ng Judas. Ngayon, ang ginawa niya, sabi niya, okay, sir, baka pwedeng gawin kitang karakter ni Judas. Okay lang ba sa'yo? Pabayaran naman kita. Model ba? Pumayag naman. Habang tinodrawing niya yon, sabi niya, parang may naaalala ako dito sa itsura nito. Parang nakita ko na siya. Di ko lang matandaan. Maya-maya, sabi nung model na Judas, kay Leonardo da Vinci, yung dating pinipinturahan mo o ginawa mong model na Jesus, ngayon, siya naman si Judas. So, isa lang din yung tao. Pagmasdan niyo yung picture, iba-iba itsura. So, ang tanong, siya ba si Jesus? Hindi si Jesus yun. Modelo lang yun. Tapos sasabihin mo, again, wala lang masama tinapay dito ha. Tinatama lang natin. Kasi ginawa yun ng tao. Pero ang dapat natin sasabihin, yung gumawa sa atin. Okay, ano pa? Nakipinarusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo, ikaapat na saling lahi ng mga napupuod sa akin. So, makikita mo, ano yung basihan para makilala natin yung tunay na sekta o denominational o reliyon? Anong basihan? Alright? Una, doon sa 10 utos, makikita natin. Isa pa. Okay? Yes, yan po yun. Saan ba yun? Alam nyo ba yung rebulto? Pasitabi po may makikita dyan parang sinag. Tama, di ba? May sinag. Okay. Yun, para malaman nyo po yung history, yung Kristiyano at saka pagano. Yung mga pagano, yan po talaga yung mahilig sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila sumasamba sa araw. Ito naman mga tunay na Kristiyano, talagang followers ni Jesus. Okay. For the, short, lang natin, ang ginawa ng pagano, si Constantino the Great, isang pagano, pagans. Ang pagano, sumasamba nga po yan sa araw. Kaya may mapapansin ninyo, may sinag yung mga rebulto natin. Ngayon, ang ginawa ni Constantino the Great, nagpasakop siya sa mga Kristiyano kasi ang napapansin niya, the moment na pinapapatay niya yung mga Kristiyano, lalong dumadami. Nagtataka siya, bakit dumadami yung mga Kristiyano, imbis na kumuunti, matakot, lalong dumadami. Kaya ang ginawa ni Constantine the Great, siya mismo, yung mula sa mga pagano, nagpasakop siya sa Kristiyano. So ngayon, nung naging Kristiyano siya, laki tuwa naman ng mga Kristiyano kasi malaking isda yung nabitbit nila. Ang problema, yung doktrina ng pagano, dala-dala. Dahil siya yung leader, ang ginawa ni pagan, nung ginawa ng pagano, yung rebulto dati na wala na masinag-sinag, niligyan ng sinag yan. Bakit? Kasi nga, sumasamba sila sa sun. Kaya ang pangilin natin dati, Sunday, kasi sumasamba nga sa araw. Yan ang Diyos nila, sun, araw. Okay? So yun po yung short, lang yan ha. Pero pwede nyo pong i-research yan. Next natin. Ang sabi ng Biblia, ito ang basihan para malaman natin kung totoo ba itong inaanibang ko, tama ba to? Baka mamaya tawag dito, budol to. Baka mamaya scam yan. Ano ba? Kailangan malaman natin. Ang sabi ng Biblia, sa 14:15 ng Juan, kung ako inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Again, mga utos. Hindi inaalis ng Diyos yung mga utos.
kundi nariyan lamang yung mga utos ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng mamili doon. Ito pipiliin na lang natin. Ito yung susundin natin, ito tatanggalin natin. Hindi ho pwede. Next natin. Ano pa? Okay? Sa St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995, marahil ang pinakamapusok na bagay ng ang marebolusyong nagawa ng iglesia noong unang siglo, ang banal na araw, next, ang Sabat, okay? Yung banal na araw, Sabat, ay inilipat mula sa Sabado patungo sa Linggo, hindi sa anumang mga tagubilin sa kasulatan, kundi sa pagkadama ng iglesia ng sariling kapangyarihan nito. Yan po ang bad news. Yun daw Sabado, inilipat yung kabanalan ng Sabado patungo sa Domingo o Linggo, na walang ibinigay na kapamahalaan ang otoridad mula sa Diyos, kundi sa sarili nilang pagpapasya. Manapa, ang ibig sabihin, ang tao ay gumawa ng sarili nilang kung anong araw ng pagsamba. Ang tanong ngayon, kapatid, saan ka papanig na ang sabi ng Diyos, Sabat, at ang sabi ng tao, Sunday? Kaibigan, ikaw magpapasya. Malawak na, sapat na ang iyong kalaman. Pero dito pa lamang makikita na natin. Ang mga taong nag-iisip na ang kasulatan o mga kasulatan ang siyang tanging kapangyarihan. Ibig sabihin ng mga kasulatan, ari ang Biblia, okay, ay nararapat na maging, sangayon kay kay Cardinal Gibbons, mga kapatid, nararapat na maging 7-day Adventist. Yan ang sabi nila. At ipangingiling banal ang araw na Sabado. Sabi po, wala akong problema kahit anong araw eh. Pwede Monday, pwede Tuesday, Wednesday. Basta ang Diyos ang nagsabi. Pero kung walang basbas mula sa Diyos, pasensya po. Doon tayo sa totoo. Alright? Ano pa? Next natin. Ang pagsamba sa araw ng linggo. Mapapasin ninyo, sino-sino yung sumasamba ng linggo? Isa-isayin natin. Pasitabi pero totoo naman eh. Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Dating Daan, Jehovah's Witness, Mormons, Baptist, born again. Lahat yan. Sumasamba yan ng Domingo. Tanungin mo sila, bakit? May pahintulot ba ang Biblia? Wala. Pero, 7-day Adventist, Sabat. Di ba? Tama ang Biblia. Sabi ng Biblia, may maluwag na daanan, marami doon pumupunta. Napakarami. Kaya hindi kami nagtataka, bakit kukunti kami? Kasi may makitid na daanan, kukunti lang nakakasumpong doon. Good news, isa kayo sa nakasumpong sa makitid na daanan na yon. Pag sinabing makitid, hindi yan madaling daanan. Mahirap. Pero doon sa pagdamo sa makitid na daanan na yan, patungo yan sa sangkalangitan. Alright? Next natin. So nakikita nyo na ba? Nalalaman nyo na kung sino yung tunay? Okay? Hindi ko sinasabing kami lang ang tunay. Pero panigurado ako, sa Biblia, isa kami sa tunay. Alright? Mamaya po. Okay. History of the Eastern Church. Meron kayong gusto itanong? Sige, interrupt tayo ng konti. Ano po yan? Ayan po. Apo, tama po yung tanong ninyo. Kung Sabado naman pala, mula Genesis hanggang Apokalipsis, maging sa bagong langit, bagong lupa, walang ibang sasambahin doon, kundi Sabado. Nakakalungkot, pupunta kayo doon, di kayo kasali. Bakit nga?
Kasi nga po, itinuro yan o ipinagutos yan ni Constantine. At yan ang ginawa nila. Balikan natin anak yung files ng isa. Yung isa, atras po na konti, atras. Okay, yan. Bakit? Tinatanong kasi ni sister. Ayan po yung dahilan. Ang mga tao nag-iisip ng mga kasulatan, okay, paatras mo pa. Ayan. Ang Sabat ay inilipat mula sa Sabado patungo sa Linggo. Sino naglipat? Sila. Aminado naman po eh. Hindi nila may tatatwa yan. Kanilang document yan eh. Hindi yun nila pwede sabihin, hindi kami, hindi. Sino naglipat? Sila. Bakit nila nilipat? Gusto nila eh. Ibig sabihin, against sila sa Diyos. Wala silang pahintulot, hindi sila binigyan ng otoridad mismo ng ating Panginoon, mismo ang banal na kasulatan. Ang sabi rito, hindi sa anumang mga tagubilin ng kasulatan. Ibig sabihin tagubilin, authorized. Walang authorized ang Biblia. Kaya nga kung babasahin mo, mula Genesis hanggang Apocalypse, wala kang mababasang Domingo. Ang mababasa mo doon, unang araw. Unang araw ng isang linggo, pagkabuhay ni Kristo. Ayan ang dahilan. Kaya ako pag tinatanong ko bakit ka nangingilan ng linggo? Sabi ko kasi doon nabuhay si Kristo eh. Tama naman, nabuhay si Kristo ng linggo. Pero hindi yun yung pangilin. Hindi po yun yung pangilin. Okay? Next natin. Okay? Next natin anak. Forward na natin. Yan. Okay. Isa pa. Sige. Sige pa. Yan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, sa ngayon sa Biblia, sa Exodus chapter 20 verse 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at ang lahat ng naroroon. Next. At nagpahinga. Sino nagpahinga? Sa 7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Good news, yung Sabado, ginawang banal. Yung unang araw hanggang ika-6 na araw, hindi ho siya espesyal. Yung 7 lamang yung espesyal. Okay? Next, binasbasan ng Diyos ang 7 araw at kanyang ginawang banal. Next, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Tanong, napagod ba siya? Hindi ho. Kaya ho siya nagpahinga para ang mga tao niya ay magpapahinga rin po. Okay? Okay, next natin anak. Okay, next pa. Yan. Nambuksan niya yung ika-4 na tak. Narinig ko ang tinig na ika-4 na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. Ano yun? Tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla. Nakakita na kayo ng kabayong maputla? Mga anak, nakakita na kayo ng kabayong maputla? Okay? Anong meron doon? At nakasakay roon ay may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Next. At sila'y pinagkauluban ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi sa lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak. Next. At tagutom ng salot at ng mababangis na hayop sa lupa. Next. Ano nangyari dyan? Alright. Sa Union of Church of State, nagkaroon po ng tinatawag na the death of faith. Lahat ng nangangaral sa pangalan ng ating Panginoon, pinapatay. Tinotorture. 1,000 taon. 1,000 taon. Dark of ages talaga. Kaya basa po kayo mga anak para makita po natin yung kasaysayan. Okay? Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7. Ang Kristyanismo ay naging isang matatag na reliyon sa imperyo ng Roma at kinuha ang lugar ng paganismo. Alright? Yung paganismo, yan yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Madaming tradisyon yung mga yan. Next. Ang Kristyanismo na bumangon sa madalim na kapanahunan ay maaaring matawag na nabautismuhang paganismo. Ano pa? Ganyan yung mga nangyari noon sa kanila. Martir. Ano nangyari? The Dark of Ages. Halos 1,000,000 ang pinatay diyan. Isa pa. Okay? Mga hakbang na pakikipagkompromiso. Kailangan may tradisyon. Okay?
Ano pa bukod sa tradisyon? May penitensya, yes. Ano pa? Indulhensya, yes. Ano pa? May turo din na purgatorio, na kapag ang tao namatay, dediretso sa purgatorio, kaya tinawag na purgatorio, nang gagaling sa salitang purga. Kaya yung mga bata sa school, pinupurga. Bakit pinupurga? Para lumabas. Okay, pasitabi po sa kumakain. Yung tao, pag namatay, bakit daw pinupurga? Pinupurga muna sila bago sila pumasok sa langit. Mali, wala hong ganung aral sa Biblia. Sipin mo yun, patay na, pupurgahin pa. Ang tao kapag namatay ka, makasalanan, maghintay ka sa pagdating ng ating Panginoon, gantimpalo meron ka. Pero kung ikaw naman namatay na mabait na bata, maghintay ka, may gantimpala ka sa Diyos. Anong gusto mo? Gantimpala, gantimpalo? Pili ka. Gantimpala. May buwigi pa yung bata, marunong pumili, ayaw ng gantimpalo. Ayaw mo ng gantimpalo? Ayaw. Okay. Ibinalik ng reformasyon. May mga nagreforma na. Hindi na nila matanggap yung aral. Kasi nga, nabahiran na ng paganismo. Nahalo na. Yung tunay na Kristiyano, nagsipaglabasan. Nagsipaglabasan na. Ito na. Okay? Yes, next natin. Yes, yan yung mga aral na kung saan ay nanatili silang matatag. Okay? At ibinahagi nila yung mga katotohanan. Okay? Na hindi itinuturo. Isa si Miller na kung saan ang nagsiwalat sa pamamagitan ng kanyang mga tesis. Okay? Meron ako maraming bagay na sasabihin sa inyo. Ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Ano yon? Sa 16:12 po yan ng Juan. Matagal na pananauli ng mga katotohanan sa Biblia. Kaya hindi ako nagtataka, di rin tayo magtataka, na namulat tayo doon sa nakagisnan natin. Pag sinabing nakagisnan, nung bata ka pa, yan na yung nakamulatan mo. Hanggang sa nagbinata ka, hanggang sa tumanda ka, yun na yung namalayan mo na, ay, basta lahat kami linggo. Dito na kami nabuhay, dito na kami mamamatay. Walang pwedeng magpalit ng reliyon sa amin dito. Sama-sama kami. Okay sana kung sa kaligtasan. Wala namang problema, bakit hindi nyo siya sa atin yung Biblia? Yung Biblia ang magtuturo sa inyo sino yung tunay na sekta. Di ho namin sinasabing kami lamang. Pero maganda sa amin, isa sa mga palatandaan na sa amin. Okay? Ano pa? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Bautismo, kagabi pinag-aralan natin ito. Ano yung pagbabautismo nga? Yung inililibing, hindi ho winiwisik, hindi ho binabasa lamang, kundi inilulubog. Bakit inilulubog? Kasi nga, yun po ay simbolo ng paglibing ng datihang pagkatao natin. Kaya kung dati, bad girl ka, ngayon, good girl ka na. Alright? Bakit? Kasi yung datihang pagkatao mo, wala na. Yan po yung itinuturo ng Biblia. O yung ibang ginagawa, winiwisik. Baby, binibinyagan. Hindi ho tama yun sa Bible. Okay? Ano pa? Kaya tayo'y inilibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Ano pa? Okay? Dapat makilala natin siya. Kailangan ikaw na meron sapat na kaisipan na magdidesisyon. Gaya kagabi, nagdesisyon kayo. Hindi sa akin. Hindi sa amin. Hindi para lang makirami lang. Hindi. Kaya ka nagdesisyon kasi kailangan mo si Kristo. Kaya ho tayo nagpapasakop kay Kristo dahil kailangan natin siya kasi siya lamang ang pwede maghugas ng kasalanan natin. Napakasarap patulog. Kapag payapa ang iyong kaisipan, na wala kang iniintindi sapagkat lahat-lahat isinuko mo na sa Diyos.
At sasabihin mo, Lord, ikaw na bala sa akin. Patawarin niyo po ako. Nagkamali ako. Sa inyo ko na po isusuko ang aking sarili. Iba talaga pagka meron kang Diyos. At mararamdaman mo sa sarili mo, yung presensya ng Diyos, pinatawad ka. Nagkakaroon ka ng peace of mind. Lalo na kung tatanggapin mo ng personal na tagapagligtas si Jesus. Iba ang dating. Okay? Ano pa? Dapat ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Hindi mo kailangan, kasi yung asawa ko kasi yung anak ko kasi yung kapitbahay ko kasi yung kapatid ko, kasi yung pamilya ko, hindi ho. Pag nagpapahayag ka ng kasalanan, ikaw mismo, yung sarili mo, Lord, sorry naman. Nagkamali ako. Ikaw mismo, ano yung pagkakamali mo? Ha? Ano yung dinaldalan ko yung kapitbahay ko, ang dami ko sinabi to para masira siya. Mali yun. Hihingi mo sa Panginoon ng tawad yun. Lord, di na po ako magkikwento ng mali. Hindi na po ako makikipagchismisan ng mga mali. Hindi na ako magbabahagi ng mali. Ang ibabahagi ko, yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa akin. Na kahit walang-wala ako, kahit mayroong sakit yung anak ko, kahit may sakit ako, kahit mayroong kami problema sa buhay, nananatili kaming tapat sa Diyos. Alright? Ano pa? Dapat tanggapin natin si Jesus bilang ating personal na tagapagligtas. Yan po ang bautismo. Kinakailangan nananampalataya, nagsisisi, higit sa lahat, tinatanggap si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Mga magulang, ang tinatanggap niyo po si Jesus. Hindi ho kami. Ang tatanggapin niyo po sa gabing ito at sa mga susunod pang araw, walang iba nanay kundi si Jesus. Alright? Ano pa? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Ano pa? Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ganyan po ang payo ng Biblia sa atin. Okay? Next. Alright, tuloy mo. Fast forward tayo. Dito yung mga turo na mga sinauna. Okay? Hanggang sa panahon natin ngayon. Mga turo ng Waldensia tungkol sa Biblia. Mga turo ni Huss tungkol naman sa pagsunod. Ito naman yung turo ni Luther, Martin Luther, tungkol sa biyaya. Mga turo ni Calvin, ito po yung mga sinauna, sa pagpapakabanal. Mga turo naman ng Anabaptist, tungkol sa bautismo. Mga turo ni Wesley, tungkol naman sa kabanalan. Natuklasan naman ng mga Adventist, madami. Sang-ayon sa banal na kasulatan, ang kamatayan ay isang pagtulog. Kaya hindi na pwedeng pag namatay na, wala nang dadalo sa iyo, namumuo. Ay, lamig. Humangin lang ng bahagya. Gumalaw yung kurtina. Aray, yung lolo dumalaw. Ay, hindi yung totoo yun. Patay na nga Patay. Patay na Diba? Patay na, diba? Pag patay na Aray, nagpakita si lolo. Nagpakita pala lolo mo, ba't natatakot ka? Tanong, pastor, totoo ba yun? Totoo yun. Sino yun? Yun yung mga masasamang espiritu. Dinadaya tayo. Bakit nakita niyo na ba yung masasamang espiritu? Kukopihin yung lolo mo para masabi, uy, si lolo namamasyal pa. Diba? Yan ang trabaho ng diablo, ng satanas, ng mga demonyo. Linlangin ang mga tao. Okay? Next natin na. Si Jesus malapit nang dumating. Kanyang bubuhay. Ito good news. Bukas ito tatalakayin natin. Kanyang bubuhayin muli ang mga patay. Pag tayo ba dumating na si Jesus, saan pa tayo pupunta? Meron pa ba dun sa langit kamatayan? Meron pa ba dun sa langit na pagtanda? Mamumblema pa ba tayo sa langit ng pagkain natin araw-araw? Ano bang klaseng pamumuhay sa langit ang meron doon? Yan ang tatalakayin natin bukas. Kaya kailangan ihanda natin. Sino-sino makakasama natin doon?
Di natin alam. Marahil yung katabi mo, yung ayaw mong makasama, makakasama mo sa langit. Akala ko, Panginoon, napakasalbahan nito. Bakit nasa langit ito? Diba? Yan ang hiwaga ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Kaya hindi tayo pwedeng manghatol sa kapwa natin. Kaya ayoko manghatol. Na itong taong to, wala na itong kaligtasan. Ito, sama nito. Sagaran na yung sungay. Di mo pwedeng hatulan. Bakit? Baka magulat ka, sila yung nandun. Diba? Ano pa? Sapagkat ang Panginoon, good news, mismo ang bababa mula sa langit. Na may sigaw, may tinig. Naalala niyo kinakanta natin, opening song at saka yung closing? Sa isang sandali, tinog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kislapta. Ano sabi? Darating na siya. Sino? Si Jesus nating, pag-asa, bayan ng Diyos, o Barangay Carmen, salubungin natin siya. Yan ang sabi. Tama yung binabasa natin, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trupenta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo, babangon muna. Amen? Alam mo mga kapatid, ano man ang mangyari sa atin, pumanaw man tayo, siguraduhin natin na sa panig tayo ng Diyos. Alam mo, nakakalungkot, hindi mo na mapredict ang kamatayan kung kailan darating. Hindi mo na maunawaan yung kamatayan. Dati ang alam natin, basta matanda, mauunan na yan. Ngayon, hindi na. Magugulat ka, yung bata nauna pa. Yung mga malalakas, nauna pang nangamatay. Yung mga, ang lakas-lakas pa nung, kagahapon lang, kausap lang namin. Ang lakas-lakas. Ang ganda pa magkwento. Bago ngayon, siya pa nawala. Samantala yung uugod-ugod. Hanggang ngayon, buhay pa. Hindi ka na sigurado sa buhay. Hindi mo na alam kung sino pwede mauna. Kaya dito, kapatid, ano man ang mangyari sa buhay natin, siguraduhin natin nasa panig tayo ng Diyos. Mga kapatid, kahit anong mangyari sa buhay natin, siguraduhin natin na tayo ay nanalangin sa Diyos at inilapit natin sa Diyos at ipinahayag natin sa Diyos yung ating mga kasalanan. Bago ka matulog, siguraduhin mo, hiningi mo na ng tawad sa Diyos yan. Sapagkat kung hindi, naabutan ka ng Panginoon ng makasalanan, sorry, darating ang Panginoon, kasama ka sa paghahatol. Pero kung ikaw ay naging tapat sa Kanya, mawala man yung hininga natin at tayo'y pumanaw man, pero tayo'y mamamatay na may ngiti sa ating labi sapagkat batid natin na tayo'y nasa panig ng ating Panginoon. Ano pa? Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin nyo ang aking mga utos. So mapapansin natin mga kaibigan, ang tinatanong, maraming pagpipilian, ano nga ba ang tunay na reliyon? Ikaw yun na mismo magsabi, sino-sino ba yung sumusunod doon sa utos ng pagkain? Sino-sino ba yung sumusunod doon sa araw ng Sabado? Sino-sino ba yung sumusunod doon sa kautusan ng ating Panginoon? Sino-sino ba yung mga yon? Ikaw mismo ang bahala na mag-isip kung sino-sino sila. Sangayon sa banal na kasulatan. Tanong, Pastor, ibig ba sabihin walang kabuluhan yung pagsamba namin? Ibig ba sabihin walang saysay yung pagsamba namin? Pasintabi po pero ito po ang sabi ng Biblia. Sabi nga ng mga kapitenyo, ang nagsasabi ng tapat, magsasama ng maluwag. Ano pa sabi ng Biblia? Sa Mateo 15:9, ano sabi ng Biblia? At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Wala daw kabuluhan yung pagsamba nila sa akin. Bakit? Sino may sabi niyan? Si Jesus. Bakit walang kabuluhan yung pagsamba?
na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alintuntunin ng mga tao. Yung pala yun. Wala palang kabuluhan ang mga pagsamba nila sa akin. Wala palang kwenta sasalitaan natin. Wala palang kwenta yun. Alin yung mga alintuntunin na itinuturo ng mga tao? Okay? Next natin. Ano ang sinasabi ng Diyos? Next. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, wala ka talagang mababasa na kahit kakirampot na nagpapahayag na pinahintulutan ng Diyos ang Domingo ang siyang pangilin. Manapa, yung Sabado, yan ay marami. Kapag yung iurong, next natin anak, sige, next na lang natin. Sige, isa pa. Okay. So, mapapasin natin yung Sabat ay napakahalaga sa Diyos. Yan yung tanda ng Diyos versus sa tanda ng tao. Saan ka dito? Sa tanda ng Diyos o sa tanda ng tao? Sagot. Sa tanda ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, ang gusto ng Diyos hindi salita. Ang gusto ng Diyos, gawa. Huwag nating kakalimutan. Nasabi ng Diyos, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang anong ngawa? Hindi ngawa. Gawa. Kala ko ngawa eh. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Okay. So mga kapatid, ngayon ay nakita na natin, nasilayan na natin, na pagtagpi-tagpi na natin. Nakita natin yung kaibahan. Hindi natin pinupuna na mali. Hindi ho. Ang sinasabi lang ng Biblia, ito yung mga tanda niya sa mga pagdating niya na kanyang kukunin. Yung mga may tanda, yun ang kukunin ng Diyos. Ano? Sino-sino yung mga may tanda? Unang-una yung mga sumusunod sa kanyang mga utos. Kagipat yung araw ng Sabado. So napakahalaga na malaman at mauntindihan natin na yung pagsunod sa mga utos ng Diyos kailanman ay hindi niya sinira, kundi ito'y kanyang patuloy na pinag-uutos. Ngayong gabi, bago po ako magtapos, aawit ng isang awit papuri sa ating Panginoon. Nanawagan ako sa aking mga kasama na ito po yung oras na para manalangin. Gayun din sa mga bata. Kung may oras din kayo manalangin, ipag-pray ninyo kung anong gusto niyo para sa inyo sa buhay. Hayaan natin na pakinggan yung awit papuri para sa ating Panginoon upang sa ganon, ating madama yung banal na presensya ng ating Panginoon. Sa pinto ng puso, naroon si Jesus, kamay na may butas, ang itinutugtog sa di kawasangay, aking pinapasok at inanyayahang manirahang lubos. Siya naman ay tumatawag din sa iyong puso'y dinggin. Siya ay pagbuksan at papasukin nang tayo'y pagpalain. Sa bundok hinahanap ang sariling kanya, kahit nag-iisang naligaw na tupa. Siyam na putsiyam ang iniwan niya upang ang isa'y maibalik niya.
Sa gabing ito mga kaibigan, ang ating Panginoon ay nananawagan sa atin. Bago tayo magtapos, tayo po ay patuloy na lalapit sa ating Panginoon. Alam ko kayo may mga problema, alam ko sa inyo may mga pinagdadaanan, alam ko po ang iba sa inyo ay hindi na maubusan ng problema. At marahil nahihiya ka na rin lumapit sa Diyos sapagkat nakikita mo na napakadumi mo na, makasalanan na tayo, na para bagang wala na tayong karapatan na patawarin ng ating Panginoon. Ngunit sa gabing ito, gaya ng inaawit ng ating kapatid, buksan natin yung pintuan ng ating puso. Gaya ng sinasabi ng wika ng awitin, yung 99, iniwan niya upang isa ay may balik niya. Gaano kalakihang kasiyahan sa langit na yung kanyang mga anak ay magtatalaga sa ating Panginoon, at sa gabing ito mananawagan muli ang ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon sa ating patuloy na pagpasya ay kay tumayo at sabihin mo, Panginoon, sa gabing ito ipinahayag ko at aking malaking kasiyahan ni kay aking tatanggapin bilang personal na tagapagligtas. Meron bang gustong tumayo at sasabihin, Panginoon, sa gabing ito tatayo ko sa inyong panig? Yes, Panginoon, sa gabing ito matagal akong napaiwara sa inyo. Matagal akong napalayo sa inyo. Naging abala ako at nagbisi-bisihan sa buhay. Pero sa gabing ito, tatayo ko sa panig ninyo. Meron bang gusto tumayo sa panig ng ating Panginoon at magtatalaga at sasabihin niya, kapatid, ngayong gabing ito, ako'y lalapit sa Panginoon, mo akong gabayan, nakayin sa pana ng ating Panginoon. Kaibigan, tinatawagan ka ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at sabihin natin, Panginoon, sa gabing ito, ako ay magtatalaga at aking isusuko yung aking sarili at nanaisin ko na manatili ang ating Panginoon sa buhay ko. Kaibigan, sa gabing ito, huwag papayag na uuwi ka na hindi nakipagsanggunian sa ating Panginoon. Huwag kang papayag na hindi ka nakapagpasya ng tuluyan sa ating Panginoon. Sa gabi-gabing ito, ikaw ay patuloy na idadalangin at ikay aming patuloy na gagabayan sa tulong ng ating banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin, Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, narito ang inyong mga anak tumatayo sa inyong panig, sapagkat unti-unti nilang nakikita ang mga makatotohanan, nasilayan nilang katotohanan mula sa inyong banal na kasulatan na nagpapahayag at nagsasabi na kung kami nagmamahal sa inyo, nararapat lamang na tumugon kami sa inyong mga utos. Narito ang inyong mga anak, handa na po kayo'y kanilang salubungin. Nasasabik, natutuwa, sapagkat mayroong Diyos na patuloy na kumakalinga sa kanila at iniaabot ang kamay upang sa ganon sila'y iahon sa napakadilim na mundo na puno ng panlilinlang at pandaraya sa paligid namin. Sa gabing ito, kami lamang ay magtutuon pansin, ang aming mga matay nakatingin lamang sa inyo. At kaya tandalangin namin, O Diyos, na kami ay inyong gabayan at patuloy na manirahan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Gayon din, O Diyos,
patuloy kong inilalapit ang Barangay Carmen. May mga personal silang mga problema. May mga karamdaman. May mga sakit. May mga problema na hindi mawari na para bagang hindi na sila magtatagumpay. O Diyos, sa panahon na sila'y manawagan sa inyo, maaari po ba natugunan ang kanilang mga pangangailangan? Lingapin niyo po sila, gaya namin, na kami ay nakapakinig na inyong diwa at kami unti-unting sumunod sa inyong mga yapak. At patuloy niyo kaming pinakikinggan at patuloy niyo kaming ginagabayan. At higit sa lahat, lagi niyong ipinadadamasin sa amin ang inyong banal na presensya. Pagpalain nawa po sila mula sa pamunuan hanggang sa mga mamamayan. Maaari mo ba, O Diyos, na sila inyong pangunahan upang ang Barangay Carmen ay magkaroon ng patuloy ng kapayapaan, pagkakaisa, at higit sa lahat, ikaw ang kanilang pupurihin at sasambahin. Lahat pong ito ay aming itinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen, amen, amen. Yan po, para po sa ating closing song, manatili po tayong nakatayo at awitin po natin ang ating theme song sa isang sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya.
po ng aming inaawit. Salamat sapagkat kami ay inyong tinuruan upang maghanda, hindi lamang dito sa lupa, lalo tigit sa inyong pagdating. Salamat o Diyos sapagkat nakita namin, nasilayan namin, napag-aralan namin. At sa pagkakataong ito, ang isa sa amin o yung lahat sa amin ay magkakaroon ng pagkakataon makapaghanda ng mainam. Mula sa aming sarili, masisiyasat namin. At kaming lahat ay nawa ay maging handa sa inyong ikalawang pagparito. Lahat pong ito ay aming idinadalangin sa matamis sa pangalan na si Jesus. Amen. Okay? Jesus na Lahat po ng mga kaibigan namin dito yung iba, dito kay sister. bayan ng Diyos, salubungin Una muna yung mga natin nanay. siya.